Magandang gabi, Rosalie. Ito ba ang first time na may dumalong OVP officials yan sa pagdinig diyan sa House Quadruple Committee? Tama ka, June. Ngayong araw ang unang pagkakataon na may dumalong mga opisyal ng Office of the Vice President sa ginagawang pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Matapos ang ilang imbitasyon at sapina, may sumipot ng 4 na opisyal ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa ginagawang pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Nag-iimbestiga ang House panel sa ginawang paggastos ng Office of the Vice President sa confidential funds nito mula 2022 hanggang 2023. Gayon din ang Department of Education ng si VP Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Kabilang sa humarap sa House panel ay ang Direktor ng Administrative and Financial Services ng OVP, Chief Accountant, Chief Administrative Officer at Budget Division Office. Gayunman, walang alam ang mga ito sa ginawang paggasto sa kontrobersyal na confidential funds ng usisain ng mga kongresista. My participation is limited to the issuance of the signature on the check for the cash advance, Your Honor. I have no personal knowledge insofar as the utilization and the liquidation of confidential funds. But in the preparation, meron? Yes po, during budget request, budget proposal. Okay, but pagdating sa actual disbursement, wala ka nang kinalaman? Wala na po, Mr. Chair. I don't have any personal knowledge on the utilization of the confidential fund, Your Honor. Naniniwala ang mga ito ang Special Disbursing Officer o SDO na si Gina Acosta ang may impormasyon kung papaano ginastos ang pondo. Based on the JC and based on the issuance of cash advance, it is the Special Disbursing Officer Who is? the accountable officer. Can you please cite the name of the Special Disbursing Officer? As shown in the check, Your Honor, it is Miss Gina Acosta. Wala naman sa pagdinig si Acosta at batay sa ipinadalang dokumento sa House panel, binigyan ito ng Travel Authority para i-monitor at i-facilitate ang paghahanda umano sa OVP activities sa Southern Mindanao Satellite Office mula November 10 to 15, 2024. Kabilang si Acosta sa 4 na pinatawan ng contempt ng House panel bukod sa OVP Assistant Chief of Staff, dating Assistant Secretary ng DepEd at dating Special Disbursing Officer ng DepEd. Iniutos na ang pag-aresto sa mga ito at detensyon sa premises ng House of Representatives. Hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mga ito sa hindi pagdalo ng pagdinig ng komite na may pare-parehong isinumiting Travel Authority. Medyo nakakapagtaka dahil pare-parehas silang umalis. Pare-parehas silang may travel order. Pare-parehas silang pinahintulutan na umalis sa araw na may hearing tayo. Now, it makes me think that there's actually a malicious intent behind all these reasons and travel orders given to them just so that they can again avoid attending today's hearing, Mr. Chair. Ang OVP Chief of Staff naman na si Attorney Zuleika Lopez, pinabibigyan ng isa pang sapina ng House panel matapos sulatan ng komite na kinakailangan nitong magtungo sa Estados Unidos upang alagaan ang tiyahing kritikal ang kondisyon sa ospital. Samantala, pina-escort naman palabas ng House panel investigation si Attorney Emily Rose Torrentira, tagapanguna ng Legal Affairs ng OVP. Ito ay matapos siyang tumangging mag-take ng oath sa House panel inquiry. Hindi rin ito imbitado sa pagdinig at wala ring communication na ipinarating sa House Committee na magiging kinatawan ito ng OVP sa pagdinig. Ang abogado umano ang tumangging tanggapin ng sapina para sa OVP official. I am not refusing to take the oath. Prior to being asked to take the oath, I was trying to explain, Your Honor, that I am not an invited resource person. Second, that I have only been asked now to explain why there was no receipt for subpoena for the persons who are not present here. Since the good lawyer has no written authority coming from the Vice President, second is that she never take her oath. So, Mr. Chair, first I move that we strike out all on record all the statement being made by the good attorney. And second, Mr. Chairman, I move that we excuse the good lady attorney in this room and to request the SAA to escort the good attorney outside of this room. Nasilip naman sa pagdinig ang paglobo ng pondo ng OVP sa ilalim ni VP Duterte. Kabilang na ang pondo para sa supplies and material expenses
na 494% ang itinaas. Mula 45.8 million pesos noong 2022, tumaas ito sa 272 million pesos. Considering the new projects to be implemented by VP Sara and the new employees hired under her administration po is We're talking of supplies and materials expenses po. yes, Your Honor. There are new projects po under VP Sara na gagamit ng supplies and materials expenses. Bukod dito, binigyang diin din sa pagdinig na kung ikukumpara sa pinalitan sa pwesto si dating Vice President Leni Robredo, wala itong hiniling na confidential funds. Pero ang nauna pa ritong pangalawang Pangulo, may nirequest umanong confidential fund. There was no confidential fund during the term of Vice President Leni Robredo. Did Vice President Binay requested for confidential funds during his term? I cannot give definite answer, ma'am, but upon checking the documents available in the office, there was a series of correspondences regarding confidential fund. However, there is also correspondences reflecting to return or to revert back the release of confidential fund. June, kinumpirma naman ng Chief Accountant ng OVP na ito ang unang pagkakataon na magkaroon ng 500 million pesos na halaga ng confidential funds ang tanggapan ng isang Vice Presidente. Nagsilbi ang Chief Accountant ng OVP na si Julieta Villa del Rey mula pa taong 1990 sa ilalim ng nooy Vice President na si Salvador Laurel. Sinagot naman ni Vice President Duterte ang ilan sa mga isyong ito sa isang press conference sa Bacolod City, kabilang na yung hindi pagdalo ng ilang OVP officials sa House inquiry. Balik sa iyo, June. Nabanggit ba doon sa stand corrected pala, Rosalie, kanina? Ito pala isang committee lang ang nag-hearing kanina, hindi pala ito Quadcom, Rosalie. Nabanggit ba doon kanina sa hearing na yung paglobo ng pondo ay depende doon sa mga proyekto naman ng Vice Presidente? Oo, June, yun nga yung sinasabi ng Chief Accountant ng OVP na si Julieta Villa del Rey, na Chief Accountant na noong 1990 na kaya nga lumobo yung pondo ng OVP noong taong 2023 kung ikukumpara noong 2022 dahil nga sa mga bagong proyekto sa ilalim ng tanggapan ng Vice President. So may mga bagong proyekto, kinakailangan din na mag-hire ng mga panibago o mga dagdag na kawani para sa mga proyektong ito. Kaya merong pagtaas sa budget allocation ng Office of the Vice President. Ibig sabihin yan, sa mga nagdaang mga Vice Presidente, iba't iba sila ng mga proyekto na dapat mapondohan. At iba't iba rin naman yung kanilang mga pinagtutuunan o nakafocus sila kung anong proyekto ito, Rosalie. June, tama ka dyan. At saka kung matatandaan natin, nang maupo sa pwesto si Vice President Sara Duterte noong 2022, magkatandem or magkasama or magkakampi itong si President Bongbong Marcos Jr. at si Vice President Sara Duterte. Kaya kung nagre-request ng budget ang si VP Duterte, kaugnay ng mga proyekto niya, ay pinagbibigyan ito o ng administrasyon dahil magkasama nga sila. Team unity nga sila noon nang nangangampanya pa ng 2022 elections. Unlike ng mga previous administration na ang nakaupong presidente at ang nakaupong vice presidente ay hindi magkapartido. Doon tayo pupunta ko yung sinasabi mo, Rosalie. Nung natanong niyo na ba sa mga kongresista na nagsasagawa ng pagdinig dyan, na nung panahon na yon na team unity pa ang dalawang partidong ito, ay hindi nila pinakialaman yung issue na yan, Rosalie? O June, kung hindi ako nagkakamali, natanong na yan ng mga una pang pagkakataon na pumutok nga yung mga ganitong issue na alam naman natin na nito kamakailan lang nagkaroon talaga ng deklarasyon mula sa Pangulo at sa Vice Presidente na naghiwalay na sila ng landas at hindi na sila team unity. Pero nung nakalipas pang taon, nagkaroon na ng bulong-bulungan dun sa lamat sa samahan ng dalawa dahil nga doon sa issue ng confidential funds. Dahil kung matatandaan natin at para rin sa ating mga kasangbahay na ngayon ay nakikinig ng ating mga pag-uulat, hindi lang naman naging issue ang confidential funds ngayong taon. Noon pang 2023,
dahil noong 2023 ay may inallocate na confidential funds sa Office of the Vice President. Pero nang silipin ito ng ilang kongresista dito sa Kamara ay hindi na nag-request ang opisina ni VP Duterte ng confidential funds para sa fourth quarter ng 2023. So hindi lang yan ngayon na pag-uusapan kundi noong nakalipas pang taon, June. Sige, abangan natin mamaya, Rosalie, yung tugon naman ni Vice President Sara Duterte sa naging pagdinig ngayong araw. Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat sa House of Representatives.